Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, May 22 na po, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, mag-short prayer po muna tayo. Lord God, maraming salamat po sa araw na pinaglob mo sa bawat isa, gayon din sa aking manonood sa channel po nito. Pag-ingatan mo kami sa buong araw po ng Biyernes. Dito po natin sisimulan, meron po tayong low pressure area ngayon na minomonitor. Nasa may bandang silangan po ng Mindanao. Aalamin po natin kung kailan ito papasok sa loob ng ating PAR at kung madedevelop ba ito bilang isang tinatawag natin na tropical depression o mahinang bagyo. Bago ho tayo magpatuloy, pa-like and share po ng update natin para yung ibang mga kababayan natin mapanood po nila. Ako, malaking bagay na po yun para sa amin. Sa huli pong pagkatala and ayon na rin po sa pag-asa, ito pong low pressure area ay namataan po na meron pong lokasyon sa ngayon, 925 kilometers east of southeastern Mindanao. Yang parte po ng southeastern Mindanao, nakakaranas na po yan ng mga pag-uulan dahil po sa trap or extension po ng hangin ng low pressure area. Bukod po sa LPA, aktibo pa rin ang tinatawag natin na maalinsangan o mainit na hangin na nanggagaling sa Karagatan Pasipiko. Yan po yung easterlies. So i-explain ko po sa inyo lahat, pati na rin ang mga lugar na maapektuhan po ng trap or extension nga po ng low pressure area. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, sa area po ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, bandang hapon po mataas ang tsansa ng cloudy skies na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa trap ng extension po ng hangin ng low pressure area. Kung mapapansin nyo sa ating mapa, nandito po sa may bandang silangan ng Mindanao, yung LPA na yan po ay nasa kategorya bilang unlikely. So when we say unlikely na low pressure area, nasa green po yung kanyang kulay, ibig sabihin, pwede itong malusaw, no? Pwede ring ma-develop into low chance, then after ng low chance, medium, pagkasunod nun na ay high chance na LPA. Kapag naging high chance ang LPA, doon pa lang siya magiging tropical depression. So ito po, ngayong araw ng Friday, May 22, wala namang direktang epekto. Ito pong low pressure area sa parte po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon. Pero sa parte ng Eastern Visayas at silangan po ng Mindanao, nagkakaroon na po ito ng mahinang epekto. Kaya kinakailangan mag-ingat po. So dito tayo, no? Ito pong tinatawag natin na low pressure area, kahit po unlikely ang category, hinahatak naman ito yung tinatawag po natin na southwesterly wind low na nanggagaling po sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. Malapit po dyan sa may kanlurang bahagi po ng Palawan. So ang tendency kapag hinatak po ng LPA itong southwesterly wind low, may tsansang lumakas po yung mga pag-uulan sa mga direktang lugar na naaapektuhan po ng trap or extension po ng LPA. Kasama dyan ang ilang bahagi ng Mindanao. Ang Mindanao, mas madalas ang mga thunderstorms lalo po sa eastern part po, no, silangang bahagi, bandang hapon hanggang sa gabi. Kaya mag-ingat yung mga kababayan natin dyan. Sa Eastern Visayas, kasama po ang Bicol region, cloudy skies with scattered rains ang mararanasan dahil po sa tinatawag natin na trap o extension po ng LPA o low pressure area. Sa parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, mainly easterlies pa rin ang nakakaapekto dyan at mga isolated thunderstorms bandang hapon. Ito po, no, ito ang ating nakikita dito. Etong LPA na yan, sa ngayon, hindi pa natin itinuturing yan para maging banta po ng panibagong bagyo, no? Dahil ito po ay nasa low chance o unlikely hanggang sa low chance palang ang kategory para maging tropical depression. So hindi pa yan banta para maging bagyo, yung pang-apat na bagyo nga. Yung bagyong Domi nga po ang ating sinasabi dahil nga po sa ilang mga updates, meron na nga daw pong papasok na bagyo pero hindi pa naman yan actually na-develop bilang isang tinatawag natin na bagyo, no? Yan po ay LPA pa lamang. Ngayon naman, silipin natin yung inilabas po ng pag-asa na panibagong tropical cyclone threat potential. Dito makikita natin yung magiging sitwasyon ng panahon natin sa mga susunod po na mga linggo o mga araw. Kung makikita nyo, meron tayong dalawang illustration dito. Meron tayong dalawang map. At itong unang mapa natin nakalagay dyan, week 1, May 21 hanggang sa 27. Yung nakikita natin na LPA sa ngayon, yun po sa may parting Eastern Mindanao, no? Yan po is magiging medium chance ang kategorya. Ngayon nakikita natin as unlikely, kulay green po yung kulay niyan, yung LPA na yan. Pero pagdating ng May 21, nung nakarang araw pa to, hanggang sa 27, sa pagitan po ng mga petsa na yan,
magiging medium chance ito pong tinatawag natin na low pressure area. So kapag naging medium chance, ito'y papunta doon sa sinasabi natin na tropical depression. Doon pa lang pwedeng i-categorize yan para maging bagyo. And then pagdating naman po sa week 2, pansinin nyo mabuti, May 28 hanggang sa June 3, lagi ko pinapaalala, katapusan po ng May, first week hanggang second week ng June, dyan po yung pagpasok din ng habagat. And then ngayon sinasabayan ito ng tinatawag natin na low pressure area. At kung makikita nyo, medium chance yung magiging kategorya pa rin ng LPA na ating namomonitor ngayon dyan sa may bandang silangan ng Mindanao, pero hindi pa yun madedevelop bilang isang tropical depression. LPA pa rin yan napapasok sa loob ng ating parpagitan po ng May 28 hanggang sa June 3. At kung mapapansin nyo, merong maliit na dilaw dito sa kanlurang bahagi po ng Palawan. Yan yung sinasabi natin na cloud cluster o kumpol ng kaulapan noong mga nakaraang mga araw. So hindi pa rin yan considered bilang isang banta ng bagyo. Ngayon naman, ang pwedeng mangyari dito, dahil nga po unti-unti na rin nabubuo yung tinatawag natin na southwesterly wind flow o yung mahinang habagat, pwede po ang mangyari dito ay mapalakas o lumakas o magkaroon ng development itong low pressure area. Lagi kong ini-explain sa atin, sa inyo mga kababayan ko and din sa mga senior natin, lagi po kayo nagko-comment to. Binabasa ko po lahat. Yung iba, ako salamat sa mga papuri ho ninyo, pero ito po ay ginagawa natin bilang pagtulong po sa ating mga kababayan. So tuloy-tuloy na tayo. Pwede po na lumakas yung LPA pag na-develop na yung southwest monsoon o magiging southwesterly wind flow muna, then yung kasunod nun, southwest monsoon. Ang nangyayari kasi, hinahatak po ng LPA yung hangin na nanggagaling dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, yung mahinang habagat, kaya pwedeng magkaroon ito ng tinatawag na rapid intensification. So kapag nagkaroon po ng rapid intensification ang isang low pressure area, hindi na yan dadaan sa pagiging medium chance o high chance. Automatically, kahit nasa medium chance yung kategorya ng LPA, papasok po yan sa pagiging tropical depression. So pag naging tropical depression, ito pong LPA na ating minomonitor, sa ngayon nakikita na natin yan. Pwede yung lumapit dito po sa parte ng Eastern Visayas at ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao. Then mahuhuli yung parte ng North Luzon, Metro Manila, dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. Wala pa po tayong eksaktong track o tinatawag natin na area of probability nito nga pong LPA kasi pwede pa itong magbago. Pwede pa. Pero ngayon, tandaan nyo po mga kababayan, ang maalinsang hangin, unti-unti na po itong nababawasan o medyo nawawala na rin po ang alinsangan ng panahon, no? Dahil nga po, malapit na tayo doon sa tinatawag na habagat season o southwest monsoon na pag-uulan. Kapag meron na tayong habagat o southwest monsoon, napakadadalas na po ng mga pag-uulan bandang hapon. At alam naman natin, yun yung chance natin para hindi tayo masyadong labas ng labas o nasa bahay lang talaga kasi maulan po eh. Kaya dapat na-enjoy na natin itong summer, yung sobrang init. Ngayon naman, ang mararanasan naman natin kasi meron din tayong update ngayon. Kahit po meron tayong low pressure area sa may bandang silangan po ng Mindanao, meron tayong easterlies, wala naman yung ITCC. Southwesterly wind flow, nagpaparamdam naman na rin sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang temperatura na mararanasan po sa Metro Manila, aabot pa rin po sa 26 hanggang 35 degree Celsius. Medyo mainit pa rin pero nabawasan na, di ba? Noong nakaraan po 40 to 45. At pagdating naman sa parte ng Luzon, ilang bahagi ng Luzon, 27 to 38 degree Celsius. Medyo mainit-init pa rin yan. At Visayas area, 27 to 35 degree Celsius. Sa Mindanao, 26 to 34 degree Celsius. Bandang hapon po, diyan sa Metro Manila, magiging maulap ang kalangitan. Luzon, maulap din. Parte ng Visayas, magiging maulap din. Sa Mindanao, magiging maulap. So, asahan po natin yung mga isolated light rain sa mga lugar po na binanggit ko. So, ipinagre-ready ko po kayo dahil nga po, pwede tayong makaranas ng mga pag-uulan ngayong hapon po ng Friday, no? May 22. Ngayon naman, silipin po natin yung ating tinatawag na live map, no? Sana ho tapusin nyo yung update natin mga kababayan dahil dito lamang po tayo bumabawi para makatulong din po ako sa mga kababayan natin na naghahanap po ng update. Yung iba, pinapanood daw po ako sa pagre-report ko. Nahihiya po ako pag gano'n. Tignan po natin yung report, ha? Ito po, kung makikita ho ninyo sa ating pinaka-live na mapa, sa ngayon ho, sa kasalukuyan, wala po tayong aktibong bagyo. Wala po, Pero yung LPA, meron po. Yan dito po sa may bandang silangan po ng Mindanao. So ito, at kung mapapansin nyo, parang circulation lang siya ng hangin.
Kasi ito pong LPA na yan is unlikely yung category. Pero kapag yan is naging medium or naging high chance ang category na low pressure area, lalabas yung pinakatuldok niya o yung pinakamata po ng LPA. Unlikely category dahil walang masyadong direktang epekto, pero lumalapit yung trap extension po ng hangin ng low pressure area dumidikit na sa silangang bahagi po ng Mindanao at naaabot din ng Eastern Visayas. Tulad na aking sinabi kanina, parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng extreme Northern Luzon, hindi naman naaabot ng trap or extension po ng low pressure area. Pero bakit may mga pag-uulan kung hindi maaabot ng LPA? Ang parte ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon ay apektado ng easterlies. Ang easterlies kahit maalinsangang hangin yan, ang nagiging epekto naman yan yung mga local thunderstorms bandang hapon po at minsan inaabot po hanggang sa gabi. Ngayon silipin naman natin itong kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil dito meron tayong nakikita na cloud cluster o kumpol ng kaulapan. Ipinakita ko kanina yon doon sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Yun po ay low chance sa category ng low pressure area. At yun po kasi inade-develop dahil po unti-unti na nagpaparamdam o nagkakaroon ng development yung southwesterly wind flow. Yun muna ang mauuna and then papasok yung southwest monsoon o hanging habagat. Ito ho mga kababayan ko, mga nanay and tatay ko po yan na nakikinig, explain ko mabuti, pagpasok po ng habagat season, hindi ito automatically buong buwan po ng tag-ulan, kasi magsisimula tayo ng tag-ulan talaga June, first week ng June and then July, August, September, bare months, ayan po. Pero pwede tayong mag-stop, no? Magkakaroon kasi ng pagbabago pagdating ng October hanggang sa December dahil po sa banta ng Super El Nino. Explain ko mamaya sa dulo ng ating video. Ngayon po, etong habagat, hindi naman yan totally buong man talaga nagpapaulan, no? Hindi po ganon. Meron po tayong tinatawag dito na monsoon break. Nangyayari yan kapag nagkakaroon ng mainit na panahon. Ang habagat, hindi yan all the time sobrang aktibo. Pero kapag active ang habagat at lagi siyang nandito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, ang mga cloud cluster o kumpol ng kaulapan, mabilis ang development. Tulad kanina, ito nga pong low pressure area na nandito po sa may bandang silangan po ng Mindanao ay hinahatak ang southwesterly wind flow. Kaya may chance na pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang LPA sa mga susunod po na mga oras hanggang sa mga susunod na mga araw. So kinakailangan po mag-antabay tayo ha. Ito po ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko na malapit na tayo doon sa tag-ulan. Nasa transition period na tayo. Ang transition period natin, may mga senyales yan. Mga pag-uulan sa hapon, mga localized thunderstorms, frontal system, yung ating tinatawag na ITCC o Intertropical Convergence Zone. Yun yung mga hudyat o mga senyales po ng papusok na tayo, papunta na tayo sa tag-ulan. Pero kapag nasa tag-ulan tayo, syempre aaraw pa rin naman, pero bandang hapon asahan yung mga pag-uulan po. So ito po, layan ko sinasabi, kapag meron tayong ganitong banta po ng LPA, ngayon pa lamang kailangan maging alerto, maging handa. So ano ba yung mga paalala ni Kuya Francis? Explain ko sa inyo mabuti unang-una. Kailangan lagi po kayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Etong LPA na ating namomonitor dyan sa misilangan po ng Mindanao, kailangan nating bantayan yan. Hindi yung babantayan para hindi makapasok. Ginaganon tayo ng ibang mga nagko-comment, pero babantayan para malaman kung saan ang magiging direksyon, ano ang magiging galaw. Yan po ang ating ginagawa ditong pagbabantay. So, kinakailangan, lagi po kayong nakasubscribe sa channel natin at makikita nyo naman po lagi, may star lang naman po yung logo ng ating channel. Yung pangalawang paalala ko, ngayon po, gawan na natin ng paraan yung mga bubong natin. Alam ko yung iba nakakalimot na, no? Mamaya may mga tulo, tapos yung mga haligi, baka hindi po matibay, gawan po natin ng paraan. Once kasi na magkaroon na ng mga pag-uulan, mahirap na pong kumilos. Sa loob lang tayo ng bahay all the time, no? Maghapon po. Yung pangatlong paalala ko, dapat meron tayong mga ziplock. Lagi kong ipinapaalala to. Kailangan po kasi sa ating mga Pilipino, always nire-remind. And din sa pagre-remind, doon na pumapasok sa utak po natin yan. Ziplock, ilagay natin yung mga papeles, mga dokumento. Once magkaroon ng biglaang pagbabaha, hindi masisira yung mga ating pinaghirapan, birth certificate, mga titulo, marriage contract, lahat po yan. May nakalimutan ako, yung parte po ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao, yung mga basura ho natin, itapon po natin ng maayos yung mga plastic, baka mamaya ang daming basura sa kanal. Pag bumabara kasi yan, nagkakaroon ng biglaang pag-apo ng tubig.
So hindi naman talaga totally sobrang apaw, pero hindi kasi maaayos yung flow nun 'pag maraming basura. May problema na rin tayo sa flood control, pero kung lilinisin natin yung ating kapaligiran, mababawasan 'no, yung pagbabaha hindi gano'n kabilis yung tipong isang oras lang baha na agad. Nakakatakot po 'yun at lalo na sa mga low-lying areas, sa mga landslide prone area, mag-ingat po kayong mabuti. Yung isang paalala ko pa, ito po 'no, lagi ko sinasabi mag-stock lang tayo ng pagkain kung ano lang yung kaya natin. At bigas, delata, para hindi na po tayo bili ng bili sa tindahan. Yung mga kababayan natin nakatira sa mga malalayong lugar, malalayo sa city, bulubundukin, yung mga nakatira sa paanan ng bundok, kailangan may stock tayong pagkain. At ito lagi ko sinasabi, yung go bags, meron ho ba? Actually, lagi ko po ipinapaalala ito. At yung iba, naiinis na sabi, Kuya Francis, paulit-ulit ka naman sa go bags, wala namang bagyo, wala namang super typhoon. So, hindi naman, ito ibig sabihin, pag walang super typhoon, wala na tayong ganun. Dapat po meron. All the time, lahat po lagi, yung tipong pwedeng kunin agad. What if magkaroon ng lindol, sunog, dapat meron tayong ganun. Yun po is parang sa atin na rin, no? Para sa safety po ng ating pamilya. At ito, yung panghuli, ipanalangin natin sa Panginoon na ito pong LPA na yan is malusaw, no? At hindi direktang makaapekto at hindi pa lumapit na lumapit dito po sa silangan ng Mindanao at Eastern Visayas. Ang pwede kasi mangyari dito at ang ating pinapangambahan, pag lumapit pa ang LPA dito, pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at nagkaroon na ng sirkulasyon, na-develop na itong southwesterly wind flow at naging habagat na o southwest monsoon, magkakaroon po ito ng tinatawag natin na Fujiwara effect. So, hindi lang kasi bagyo sa bagyo, yung Fujiwara effect, yan po is parang habagat to bagyo, pwedeng ganun. Yun yung senaryo yun yung pinaka tinatawag natin na illustration. So, ine-explain ko pong mabuti, one by one, and then para mas maunawaan po ng mga kababayan natin. Ngayon naman, no, eto po, lagi ko sinasabi, parte po ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Visayas at Luzon, maghanda po sa ngayon pa lamang. I-summarize natin mga kababayan ko, meron na tayong low pressure area, nandyan po sa may bandang silangan ng Mindanao. Kailangan po yung parte ng Eastern Visayas at silangan ng Mindanao, maghanda na yung payong natin, jacket, yung kapote, yung mga kabahayan natin. At ngayon po, ang pangunahing weather system pa rin yung tinatawag natin na easterlies o maalinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang mga local thunderstorms, aktibo pa rin. Merong dalawang klase. Meron tayong tinatawag na severe, meron tayong tinatawag na normal na thunderstorms. Ang severe thunderstorms tumatagal hanggang 2 oras at sobrang lakas ng bugso. Tipong malabagyo ang nagiging epekto. Pag normal lamang na thunderstorms, saglitan, 30 to 45 minutes, hindi kalakasan ng mga pag-uulan. Mostly mga ambon-ambon lamang yan. Yan po ang kaibahan. And then itong LPA natin na monitor, pag naging tropical depression, may mga kategorya. Kailangan malaman natin yung category ng bagyo. Kapag naging tropical depression, number 1, level 1 category. Pagka naging tropical storm, yan po is nasa level 2 o category 2. Pag naging tinatawag natin na severe tropical storm, 3. Pang category 3, pag typhoon, ito po ay category 4. Pagka super typhoon, category 5. So ang ating pinapangambahan dito, wag umabot sa category 5 yung mga bagyo po na mabubuo at papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito, bago po natin tapusin, lagi ko sinasabi, ngayon pong buwan po ng Mayo, inaasahan ng isang bagyo na pwedeng pumasok, no, sa ating Philippine Area of Responsibility o mabuo. Pero pagdating naman po ng first week ng June hanggang sa mga susunod na buwan, nasa 1 hanggang 2 bagyo din ang nakikita sa ating forecast. Ngayon naman pong taon ng 2026, sa pagtatala po ng pag-asa, nasa 19 hanggang sa 20 na bagyo ang papasok o madedevelop sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po lahat ay mga super typhoon o mga malalakas po na bagyo. Iba-iba ang kategory ng mga bagyo. Nakakatatlong bagyo pa lamang tayo at ito bago kong makalimutan, ito pong minomonitor natin na low pressure area. Kapag ito po ay naging tropical depression o mahinang bagyo, papangalanan po itong bagyong Doming. So, yung iba nagdedepende sa pangalan. Ako, bagyong Doming mukhang malakas. Wala hong kinalaman ang lakas ng bagyo sa kanyang pangalan. And then wag din malito yung mga kababayan natin dahil nga po minsan nag-iiba ang pangalan dahil merong international name ang bagyo. Kapag nasa loob naman ng ating bansa, yun may alphabetically tayo to na pangalan po na kaloy tayo nung huli. Ito po yung sunod, yung may bagyo Doming. So ihabol ko na rin yung super El Nino po na sinasabi at kung paano daw ang magiging senaryo. Ito po, mabilisan lang tayo kasi syempre yung mga kababayan ko baka naiinip na po.
Naku, pasensya na po kayo, napapahaba. At ito po, ang Super El Nino ay sa late 2026. So, pagdating po ng October, November hanggang sa December, dyan yung pwedeng peak na maramdaman po yung Super El Nino. So, ang epekto ng Super El Nino, heat waves, no, mga tagtuyot, at epekto rin yung mga makakabuo ito ng mga malalakas na bagyo. Pero ito po, kahit meron tayong banta ng Super El Nino, bago matapos ng 2026, tuloy pa rin ang tag-ulan. Magaganap pa rin yung tinatawag natin na southwest monsoon, hindi yan mapipigilan. Pero eto, kapag napahaba po ang epekto ng southwest monsoon, maaapektuhan yung buwan ng October, November hanggang sa December. Hindi lang naman kasi sa Pilipinas yung tinatawag na Super El Nino, kahit yung mga weather forecaster sa ibang bansa, nag-a-update din po talaga ng Super El Nino. Malawak ho yung nasasakop niyan. Pero tinatandaan nyo mabuti at lagi kong pinapaalala, ang weather forecast nagbabago time to time, day by day. May mga forecast talaga na minsan kahit nakikitang papasok, mabubuo, madedevelop, nagbabago yan. Kaya kinakailangan at napakahalaga nakaantabay po kayo sa ating weather forecast. So, bago ko po tapusin, and lagi kong ginagawa namin ito dati, no, nag-share ako ng Word of God. I-share ko lamang po yung John 3:16, no. Ito po yung verse natin for today. And for ang sinasabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. So tayo po bilang isang tao, kinakailangan po meron tayong pagtitiwala sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, talagang ang bugtong na anak niya ay binigay niya sa atin para tayo ay matubos at paligtas po sa ating mga kasalanan. Alam nyo, sa kabila ng gulo sa Pilipinas, mga bagyo, gulo sa Senado, lahat po marami. Ang kinakailangan natin panghawakan dito, yung salita ng Panginoon na hindi po talaga masisira magpakailan pa man. Yan ang ating magiging sandigan. So mga kababayan, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update. So sino po nakaabot dito sa dulo? May nakaabot po ba? Umabot po tayo ng 20 minutes, no? Pa-comment naman po. At syempre yung iba, first time akong makita, nahihiya ako actually. Pero syempre, alam nyo naman, kinakailangan din natin na makita yung face natin kasi ilang taon na tayo merong update, no? At para din ma-recognize tayo na ako po talaga is totoong tao at hindi ako AI na nagsasalita lang o scripted lang. Talagang ito is inaaral talaga natin yung forecast, and then meron tayong mga source galing sa Pag-asa. Meron din tayong mga apps na ginagamit at iba't ibang mga weather system. Kabayan, yan po muna ang pinaka-latest natin. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.